voice was quivering with emotion. Nanginginig po ang kanyang boses. He laid down the book and ran to his room. Tumakbo po siya, pumunta siya sa kanyang room. Shutting the door, he fell to his knees and poured out his soul in prayer, inviting at the door, lang po, inviting Jesus into his life. So he had not prayed very long. So hindi pa siya nagpray ng ganun kahabang magpray when he was overwhelmed by a joy that he had never experienced before. Ibang klase po yung kanyang kagalakan sa kanyang puso. Talagang na-overwhelmed siya nung i-invite niya si Jesus sa kanyang buhay. So the joy was accompanied by a full assurance that if he were to die, kapag daw po siya namatay, he would go to heaven. Giving up tutoring, ayan, ginive up po niya yung pag-tutor. Alexander went to study theology at Liberty Hall. Ngayon po ay Washington and hindi ko po mabasa yung isa, Lim University, and entered the Presbyterian ministry. After serving as an itinerant minister, yan, naging itinerant minister po siya sa Ohio, Virginia frontier. He became president of Hampden Sydney College. Wow, naging presidente po siya sa Sydney College in 1796 at the age of 24. Wow, imagine po natin, 24 years old, naging president ng isang college. In 1807, Alexander became pastor of the Third Presbyterian Church of Philadelphia and moderator of the Presbyterian General Assembly. In his final address, ayan po, ito yung final address niya as moderator noong 1808, he suggested the formation of a Presbyterian seminary in America. Yan, sinuggest po niya na magkaroon ng Presbyterian seminary dun sa Amerika. As a result of his leadership, Princeton Theological Seminary was founded. Yan, naitatagpo yung Theological Seminary in 1812 with Alexander as its sole faculty member for the first year. Imagine niyo po, siya lang ang nag-iisang isang faculty member nung first year. Then the first fall, he had 3 students. Ayan. So nadagdagan ng 3 estudyante who were joined by 6 more nung spring na and 5 more during the summer. Alexander's modest home served as library. Yun yung pong kanyang tahanan ay naging library, naging chapel, and classroom. There, the students studied and shared in his family worship. He continued teaching at Princeton Seminary until his death on October 22, 1851. So siya po ay namatay noong 1851, October 22. So ngayon po yun, ano? October 22 tayo ngayon. So si Archibald Alexander's heart can be seen in a prayer he penned shortly before his death. Ito po ang prayer niya. O most merciful God, Thou hast a perfect right to dispose of me in that manner which will most effectively promote your glory, thy glory. And I know that whatever thou dost is right and wise and just and good. And when my spirit leaves this clay tenement, Lord Jesus, receive it,
Send some of the blessed angels to convey my inexperienced soul. Sabi niya, to the mansion which thy love has prepared. And oh, let me be so situated, though in the lowest rank, that I may behold thy glory. May I have an abundant entrance administered unto me into the kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ, for whose sake and in whose name I ask all these things. Amen. So yun po ang prayer ni Alexander. So napaka powerful po ano. Ito po yung reflection po. Archibald Alexander yearned to experience God's glorious heavenly kingdom. Wow. He became part of that kingdom when he was born again as a youth. Ito po ang tanong sa atin ngayon, have you been born again? If not, invite the Lord Jesus to come into your life and you can experience the joy of the new birth as Alexander did. Alam ko po lahat tayo dito ay born again. Praise God. Amen po ba? Then Jesus replied, I assure you, unless you are born again, you can never see the kingdom of God. Yan po ay matatagpuan sa John 3 verse 3. Ayan, ito po yung deeper reflection ko po dito po sa history po ni Alexander Archibald. The small beginning of Archibald Alexander created great impact. Yan, alam ko po talagang nag-create ng great impact yan. Because he had a genuine born-again experience. Ayan, sabihin nga po natin, genuine born-again experience. What does it mean when we say a genuine born-again experience? So, ang genuine born-again po, para sa akin, unang-una, has a genuine desire to be like Jesus. Amen po. Has a genuine desire to be like Jesus. So, ang genuine born again ay gusto natin na magre-reflect lagi si Jesus sa ating buhay. Ulitin ko po, has a genuine desire to be like Jesus. Number 2, a genuine born again has a genuine hunger for God's word. Yan, laging uhaw sa mga salita ng Diyos. Sabi nga po, di ba? Meditate the word of God day and night. And number 3, has a genuine passion to preach Jesus. Yan, to preach Jesus, to share Jesus, hindi lamang i-share siya, hindi lamang i-preach si Jesus, kundi sa lahat ng tao, lahat ng makakasalamuha natin, lahat ng makikita natin, lalong-lalo na yung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kailangan magkaroon ng genuine passion to share and preach Jesus. So we can bring impact in our community, even in a small way, as long as we genuinely reflect the love of Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Amen and amen. Wow, praise God. Tayo po'y ba'y nag-aamen kahit na tayo po'y nakamute kanina o kaya behind camera. Amen. Amen. Of course, di ba po? Talagang when we are really open to receive God's message and God's words, especially yung atin pong sharing this morning, it reflects, it is so relatable, di ba? Parang
Ako nga po napaisip ako yung experience, that wonderful experience, that joyful experience nung atin pong naranasan yung ating first love na yan. First love, yun ang ating first love experience sa ating Panginoon. So, nakakagalak sa puso na muli minsan pa ay yung small beginnings na yon. Naalala ko nga po yung sa I think it's yung ano ba yun? Yung sa Word of God, sabi niya, do not despise the small beginnings. Kasi talagang yun po yung pundasyon ng atin pong pananampalataya. At nakaka-amaze kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni nung character natin this morning. Di ba? Imagine, mag-isa lang niya. But he was able to establish, to put up a college, theological college. And syempre iisipin natin agad, that kung siya lang talaga mag-isa ay hindi niya makakaya, di ba? But the Lord is with him, and yung power ng Holy Spirit. And so ganun din tayo. Lagi nating isipin, di ba? We are never alone dahil kasama natin ang ating Panginoon. Anumang mga challenge yung ating haharapin, anumang gawain yung kanyang ipinagkatiwala sa atin, He will always um, fill in all the gaps sa ating buhay upang maisakatuparan yung kanyang purpose sa buhay natin. Praise God, praise God. Thank you po, Sister Mirna. And sige po, as we move on po sa atin pong prayer time, we are blessed as well that ang leader po ng ating Tuesday group is here to lead and facilitate po ang ating prayer time. Thank you, Sister Babes. Blessed day po sa lahat. Maraming salamat sa buhay ni ni Sis Mirna at ni Pastor Robert. Gusto ko rin pong mag-share na tawag dito. Tungkol sa joy na yan, yung favorite ko yung joy na yan eh. Pagkasama natin si Jesus sa buhay natin, there is always joy na nakikita sa mukha natin. This week po, kung papapansin nyo, now, nasa kalagitnaan ako ng sakit na meron akong struggling po sa flu, wala naman ng flu, colds and flu, okay, colds and flu po, over pati kasi katatas lang namin maglipat na naman ng bahay from another Emirates to another Emirates. Dito kami ngayon sa Sharjah, and alam mo natin kung gaano kahirap yung pag-iimpake, pagbaboxing, pag-prepare, pag-organize, and so on and so forth. Nag-start kami last week, nag-iimpake-impake na ako. And then, Saturday po, nag-start na kami maglipat. Sunday, and Sunday, hindi na kinaya kasi si husband po, si Brother Joe, hindi na ang resistensya niya dahil yung kasama niya sa car, yung cashier niya sa car, may sakit galing sa India, nahawa siya kasi magkasama sila sa kotse. So, naturally, uh, nasa kalagitnaan din kami ng, medyo stressful kapag ka naglilipat, hina ang resistensya. So, nahawa si Daddy. Sabi nga, share everything you have. Nahawa din si ako. Bumigay din si ako dahil kulang sa tulog, pagod, ganyan. Sabado po until yesterday, so sad na hindi rin kami naka-attend ng worship to prevent yung makahawa din sa mga kapatiran at makapag na rin po si Daddy. So ako naman na ngayon ang nakakaramdam ng physical naman po to.
nakakatuwa po kahit na ngayon wala pa akong tulog dahil Monday may klase nga po ako 11 o'clock until 5 a.m. Dire-diretso ako pagluto ng almusal and this one break. Sabi ni Daddy gusto niya kung di ko raw pwedeng munang ipagpaliban itong daybreak o ipasa muna sa iba kasi nga po dire-diretso. Sabi ko, hindi, kaya yan. Andiyan ang Holy Spirit. Amen po, no? Hindi tayo pababayaan ni Lord. Nakakatuwa. Yung dapat may exam kami ngayon, may midterm kami exam na naka-schedule. Pero sabi ko, ang galing-galing ni Lord na schedule siya next week. So, nararattle din ako dahil 26 boxes yung nakabox sa amin. May mga, although mayroong namang mga nakalagay ko anong number, may mga numbering yung boxes. Hindi mo alam paano bubuksan, kakalat, ganyan. But natutuwa na lang ako kasi yung leading at saka yung guidance and protection ng Holy Spirit is nasa amin. So, sabi ko nga kay Daddy, parang magaang pa rin kahit nakakapagod, magaang sa pakiramdam. And answered prayer, yung bang, nandito talaga yung kahiling, yung lahat ng answered, lahat ng hiniling ko kay Lord. Di ba sabi, kailangan specific. Pag specific, Lord, gusto ko ito yung lugar, ito yung gusto kong maayos. Sabi ko, ganito ang gusto kong set up, malapit sa bahay. Talagang napaka-specific. Sabi ko, nakaka-amiss talaga si Lord. Yun, mga request ko talagang yun ang binigay. So sabi ko, amazing God. And bakit ako titigil na mag-serve sa kanya kulang-kulang pa ang ginagawa ko para lang i-praise siya, para lang pasalamatan siya. So, sige po, ganun talaga kabuti si Lord. Another testimony na naman. So, to proceed po, wala na po bang gustong mag-share? Kung wala po, lilipat na tayo sa at nawawala na naman yung sharing. Sandali. Ayun, share screen. Madako na po tayo sa ating panalanginan. As usual po, tsura ko pala. Mukhang sakit. Sabi dito, di ba po, always pray. Yan po ang part na ng ating everyday life. Paggising sa umaga, sabi nga, every gising is a blessing. So we thank God for every day. We thank God for this life. And never give up nga po. So always be joyful, never stop praying, be thankful sa lahat ng mga circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. So we appreciate His goodness, we appreciate His love, yung faithfulness niya sa atin, and yung goodness niya. Ang buti-buti talaga ni Lord. Amen po. So, to start with po, let's pray. Punta po tayo sa prayer sa healing prayer po. Prayer for sickness and healing. Katulad po ng lagi natin na sinasabi dito, from Psalm 103, 2-3. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Mga kapatid, sama-sama po tayong manalangin sa lahat ng mga kapatid natin na may dinaranas na kapansanan, may mga cancer, may mga diabetic, pati na rin ng mga leukemia, may mga gout, may mga kidney problems, hypertension, may mga complicated cases, mga sakit, skin headache, migraine, lahat po ng mga kasakitan na physical, internally, isama na po natin sila sa prayer. Mga mahal natin sa buhay, mga kakilala, mga kaibigan, kahit po yung mga hindi natin kakilala na alam nating nangangailangan ng panalangin, isama po natin sila sa ating panalangin. Mayroong physical and internal, mental din po, marami po. Sa ngayon, around the world, marami ang nagiging biktima ng dito ng suicide, may mga suicidal tendency at yung iba na nagpapakamatay. This is work of the devil. And so, ang true prayer, may paglalaban po natin ng kanilang buhay sa pamamagitan ng mainit na panalangin natin. Dahil alam natin, ang panalangin, walang imposible. Sa social healing din po, maraming mga kabataan ngayon ang nabibiktima ng bullying. Noon. So,
yung mga nagkakaroon ng inferiority, mga insecurity, so they rather stay in the house, napupunta na lang sa paglalaro ng cellphone or kaya sa computer games na nakakalimutan nila ngayon yung realidad outside the world, outside their house. So yung kung paano maging normal na bata, kung paano maging normal na tao, even yung mga maski yung may mga edad, nakakalimot na rin po kung paano yung totoong pakikisama, kung saan may mga kapatiran na handa namang tumulong o handang makinig. So yun po, isama natin sila sa panalangin, may mga nababalitaan tayo, yung mga yun po, tayo lang din ang makakatulong sa bawat isa. So marami din dumaranas ng uh, mga financial problem, so praying for financial situation ng bawat isa. Sabi nga po, ang pera napakahalaga din yung parte ng buhay natin. Kung hindi din dahil sa pera, hindi din tayo magiging blessing sa iba. So ipanalangin natin maski yung may maraming yung mga pinagpaalam ng maraming pera, magamit nila ito para maging blessing sila para din sa kaharian ni Lord. So, and especially sa spiritual healing po, sabi nga, hindi bali na ang physical, internal, mental, social, o financial, pero pinakamalaga ang spiritual healing. Kapag po lahat ng aspeto ng buhay malakas tayo, pero pagdating sa spiritual healing, ay nangihina tayo, mababaliwala po ang lahat na yan. But then, pagka spiritual healing, napakalakas natin, mahahatak po lahat ng ating aspeto ng buhay. Amen po ba? So, sama-sama po nating ipanalangin to. And then, can I ask nakita ko kanina rito si Sis Ruth, Ruth Bala, are you able to lead to close this prayer portion after ng 1 minute na magdadasal, sama-sama magdasal ang bawat isa? Sis Ruth, are you able po ba? Naka-mute po kayo. Listening lang ba si Sis Ruth? Narinig po ba? Narinig naman ako. Sis Ruth. Ayaw po niya. Sis Marisa. Sis Marisa, can I ask you to close this prayer after ng 1 minute prayer po? Sabay-sabay na prayer. Sige po. Salamat po. Sige. Ano po, sa healing po ba yun? Or lahat na? Opo, healing po sis. Okay, Sabay-sabay lang po nating panalangin itong andirito. And then, sige po. Sige po mga kapatid, let us pray. Come heal them, our dear Lord. From top to toe with your holistic healing, your loving touch, restorative spirit. Lord Jesus, May your resurrection for all the people who are sick, and wellness. bless May them, our Lord. Lord Touch with your loving hands and your healing grace carry them through through sicknesses, Lord. into a new season, Especially filled me, with hope and joy. In your mighty name, Jesus, we pray. Grisha, joy to myself. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise your name, God. Lord, ikaw po yung source ng healing and wholeness. Lahat ng may mga iba't ibang uri ng karamdaman. And you have instructed us sa salita mo, Panginoon, to pray for one another upang gumaling kami sa lahat ng uri ng sakit. So Lord, right now we're praying lahat ng may mga sakit, Panginoon, praying for healing and wholeness for them, Lord God. Ano man yung mga sickness and infirmity sa kanilang mga katawan, Panginoon, we ask that they will be delivered from all those kinds of illnesses. Hindi man namin ma-mention yung name ng lahat ng mga kapatid namin na may iba't ibang uri ng karamdaman. But we believe this prayer will touch them, O God. Ano man yung mga sakit na yun, ano man yung mga karamdaman na yun, Panginoon. You said in your word that by your stripes we are healed. So Lord, we pray for the restoration of their health,
O God, and wholeness. Then deliver them from any distraction or injury, Lord God. If they're going to see a doctor, Lord, pray na ikaw po yung kumilos dun sa doctor na yun, and pray for the wisdom for that doctor on how to proceed on those specific illnesses that they're going to see. Thank you, Lord, that you suffered and died for us so that we might be healed. We lay claim to that heritage of healing which you have promised in your word and provided for all those who believe. Once again, Lord, we look to you for a life of health, healing, and wholeness for all those who are sick right now. May mga nabanggit kanina yung iba't ibang uri ng karamdaman, but any kind of issues, oh God, kasama yun sa healing, kasama yun sa pinagbayaran mo doon sa cross, kasama yun doon sa mga stripes na tinamo mo on that cross, oh God. All we have to do is to receive and believe that you are, that you gave them already that healing, oh God. So right now we thank you, we give you praise, we give you glory for what you have done. Once again, Lord, all glory and honor is yours, Almighty Father. It's in Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sis Marisa. Thank you, Sis Marisa. Proceed po tayo sa 7 Pillar of Society, Prayer for Nation and Government. Alam po natin ang nangyayari ngayon, especially sa Philippines. Kabi-kabila po ang problema sa President, problema sa Vice President, at yung mga kanya-kanyang gawa ng kaaway na nakaka-apekto po sa ating bansa. Nalangin po natin sila magmula sa ating Presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng mamamayang Pilipino. Sama na rin po natin ang mga ang mga mahal natin sa buhay na nasa Pilipinas din, nasa ibang lugar na rin po, nasa ibang parte ng Pilipinas, na isa ibang parte rin po ng ibang bansa. At ang mga bansa na nagkakaroon ng komplikasyon, nagkakaroon ng mga kaguluhan, panalangin po natin sila, isama po natin sila. Let us pray for the peace, freedom, unity, kindness, understanding, generosity, love, and faith. Kung meron po lahat ito, siguro nakikita natin kung gaano katahimik, kung gaano kasaya, at kung gaano kaganda ang ating mundo ngayon. So, hindi man nagsasawa ang mga kaguluhan yan, hindi rin tayong magsasawang manalangin dahil alam natin ang Diyos ay nakikinig at alam natin kakampi natin siya. Amen. Good. So, can I ask po si Tita Lydia to pray for this after our 1 minute na sama-sama po tayong manalangin, sabay-sabay, and then Tita Lydia will close po this. Sige po mga kapatid. Okay lang po ba, Tita Lids? Opo. Okay po, sige po, let us pray. Lord, please be in our midst as we come together as your body to lift up our country, leaders, conflict in the whole world. Protect our country from the corruption, the division, our ability to live life pleasing to you, The vulnerable and voiceless, and bring justice to bring those who justice to those who have suffered injustice. Holy Spirit, Spirit, heal free our us, city, free our city, national government, national government wisdom, understanding, wisdom, discernment, and knowledge. grant them favor, increase their increase faith, their faith, prepare them to pursue pursue excellence. excellence, Draw them to you, and help them to know and fulfill your purpose. your purposes. Amen. Gulo ko, Panginoon, Lord. Thank you, Lord. Let us pray po, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. We pray for our nations, our country, our government, our leaders po, Panginoon, Lord. Even, Lord God, na itong bansa namin na pinili nyo rin
at pinahalagan niyo po, Panginoon. We pray for the whole nation to be humble with you and call upon your name po, Panginoon. And we ask forgiveness po, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang ng aming bansa, maging ang aming mga leaders po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa inyo ay kami ay malaya kami po, Panginoon, Lord, sa aming kinalalagyan na ito. At Lord, we rebuke the spirit of oppressing any principalities around the Philippine area po, Panginoon, Lord. Yung land, water, yung sea po, Panginoon, Lord, including na yung, yung mga nasa labas po, Panginoon, mga kalapit naming bansa po, Panginoon. Lord God, protect us, Lord God. Yung walls of fire po, Panginoon, ang siyang pumalibot dito sa aming bansa. Even na yung merong mga dispute, may mga concern po, Panginoon, na sa West Philippine Sea po, Panginoon Lord. We rebuke the spirit of oppressing at yung nag-hold dito po, Panginoon, in Jesus' name. Only you, Lord God, ang siyang may-ari ng lahat ng create niyo po, Panginoon Lord. Lord, protect our country from any division, challenges po, Panginoon, sa amin po, Panginoon. Especially, Lord God, itong meron na naman parating na bagyo po, Panginoon, Lord God. Protect our country po, Panginoon, lalo na doon sa area na dadaanan na ito, sabi nila, mas maulan po, Panginoon. At dalangin po namin na wala pong masisira po, Panginoon, Lord God, at itataboy nyo itong ulan na ito sa karagatan po, Panginoon, na wala pong mapapahamak. At dalangin ko, Lord God, na kayo po ang siyang, ang angels niyo, Lord, ang nakapalibot dito sa aming bansa na ito, sa lahat ng area po, Panginoon, Lord God. At dalangin ko rin po, Panginoon, Lord, yung mga nakaupo na aming mga leaders po, Panginoon, from the President down to the level ng barangay po, Panginoon, Lord. Lord, kayo po ang manguna sa bawat mga leader namin po, Panginoon, Lord. Yung fear of God, may takot sa inyo po, Panginoon, at Lord, nire-review ko po any greediness, any, Lord God, ang tawag doon, Lord, yung pagkakamkam, pati po yung mga anomaly po, Panginoon, Lord, yung lahat, lalo na especially, Lord God, na lumalaganap sa amin, yung gambling, yung pogo, o ano po, Panginoon, Lord God, at tinataboy po namin, winawasak po namin ang spirito na ito po, Panginoon, Lord God, at hindi po sila makaka-penetrate po, Panginoon. Lord, i-reveal nyo pa, Panginoon, Lord God, sa aming bansa, sa aming mga leaders, ang lahat ng mga hindi magagandang gawain po, Panginoon Lord. At lahat ng mga espiritu na ito po, Panginoon Lord, ay sinusunog po namin ng inyong consume fire po, Panginoon Lord Jesus. Lord, lahat ng area, lahat ng mga Lord, yung mga local, yung mga minor, yung mga major po, Panginoon Lord God, ay kayo po, Panginoon Lord, ang siyang manguna dito po, Panginoon. Linisin niyo po, Panginoon Lord, ang aming bansa sa ganitong gawain pa, Panginoon Lord. Pati po, Panginoon Lord, yung lahat ng mga hindi nyo nakikita na nais, Lord, iwasakin nyo. Pati yung kakulangan ng aming bansa sa aming mga mamamayan, Lord. Makita din nila yung needs, Lord. Yung needs, lalo na doon sa aming yung may mga karamdaman, may mga kasalukuyan na dumadanas sa na wala po silang pantustos. Wala po silang pambili ng Lord. At dalangin ko, Lord God, ang aming Department of Health, DSWD, ay paigtingin niyo po, Panginoon Lord. Lahat ng mga department areas po, Panginoon Lord God, ay, Lord, mag-function, Lord God.
at makita, Lord God, yung paglilingkod ng yung genuine nga po, Panginoon, Lord God, yung compassionate po, Panginoon, sa bawat mga mamamayan po namin. At Lord, salamat din sa mga NGO, sa lahat ng mga tumutulong, sa lahat ng mga ginagamit nyo na mga helpers po, Panginoon, sa ganitong area po, Panginoon, ay tulungan niyo po, Panginoon. Maraming salamat. Continue, Lord God, na magbigay kayo ng discernment, Lord God, sa aming mga government official na to, Lord. Especially, Lord, go sa mga tinatalakay nila, Lord God, at dalangin ko na yung wisdom, yung knowledge, yung decision po, Panginoon, Lord God, doon sa mga nararapat kung sino yung magdesisyon regarding this, oh Lord God, at doon sa pagpapagawa ng pagsasabatas nila, lahat ng ito po, Panginoon, Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, Lord, pati po yung kaligtasan ng bawat isa, especially, Lord, doon sa mga upper area po, Panginoon, Lord. Gumamit kayo po, Panginoon, ng mga lingkod nyo na nagmi-mission at lumapit at magkaroon ng pagkakataon na makapagbahagi po, Panginoon Lord. Kung si Paul po, Panginoon Lord, ay ginamit nyo sa pagpapahayag do sa mga matataas na tao, sa mga hari, ang mga dito rin sa panahon din namin ay gagamit kayo po, Panginoon Lord. I-touch nyo po, Panginoon Lord God, yung mga puso ng mga nasa ano na ito po, Panginoon, na area na ito, at kayo po, Panginoon Lord, ang siyang makita, Lord God, ang kamay ninyo po, Panginoon. At Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, Lord, yung eleksyon na gaganapin po, Panginoon Lord. Kayo na po, Panginoon, ang maglinis lahat ng mga uupo, yung mga kakandidato na ito, at bigyan niyo po, Panginoon, ng wise decision, at gamitin po rin po, Panginoon Lord, yung karapatan na magboto ng right na itinalaga niyo po, Panginoon Lord God. At wala pong hindi po sila titingin kung ano yung makukuha nila, kung hindi, Lord God, yung ayon sa kapasyahan, yung ayon din sa kung sino po yung iluluklok niyo po, Panginoon Lord. At ngayon pa lang po, Panginoon, ang bawat isang kandidato po, Panginoon Lord, ay inyo na pong suriin, inyo na pong i-reveal po, Panginoon Lord God, at dalangin ko kung sino po yung nararapat po, Panginoon, ang siyang iluluklok nyo sa susunod na election namin po, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, dito sa aming bansa na pinili nyo, naligtas nyo, at inyo pong minamahal at patuloy na pinagpapala ang aming bansang Pilipinas. Ito ang aming panalangin, in Jesus' name. We pray, Amen. 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 Thank you po, Tita Lid. Sabi nga sa Proverbs 11:14, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. So, ngayon palang kiniklaim na natin to. In Jesus' name. Amen. So, punta na po tayo sa prayer for families, mga extended families natin, relatives, friends, brethren, colleagues, lahat po ng mga kakilala natin. Marami po tayong mga kamag-anak, pinsan, mga kapatid na malalayo sa atin. Minsan nakakalimutan natin, minsan sa sobrang tagal ng panahon, hindi na pala natin nahahay, na nakakamusta. So in prayers po, we can reach them. At sama po natin sila, lahat ng mga may connection sa atin, lahat ng nakakilala sa atin by name or by face. Pinagkakilala po tayo ni Lord para maging channel of blessings din tayo sa kanila. So sabi po sa John 15, verses 12 to 13, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Sabay-sabay po tayo manalangin, mga kapatid. Ito po, and then can I ask Ate Finet to close this portion after this prayer? Let us pray po, gracious God. We pray for the family.
friends, and loved ones, to grant them your peace, love, and understanding. Understanding. And And please please protect protect them them from the from the evils of evils this of this world. So, Lord, Lord, guide guide us, us. help them to Help them make to make the right decisions. choices Choices that will lead them where you want them them to You be. want them to be. In Jesus' In name. Jesus' Jesus' name we name pray. we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. We just lift all our loved ones to you, Lord. Every member of our family, our extended families, even our spiritual families, oh God. Mga friends namin, all those people who are connected to us, all those people who are within the sphere of our influence, Lord. Mga tao, Panginoon, na dinadala mo sa amin, O God, sa araw-araw. Near or far, O God. Lord, alam namin, Panginoon, you have a purpose for bringing them to our lives and making us a part of their lives as well. Lord, ang declaration namin, O God, is that all our loved ones, Panginoon, mga taong ito, Lord, ay magkaroon, Panginoon, ng pagkilala sa inyo, O God, that they will come to faith and that they will also experience, O God, kung ano po yung nararanasan namin, O God. Isang buhay, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan, O God. Hindi man, Panginoon, punong-puno ng mga material na bagay, but Lord, isang buhay na sapat, O God, na hindi nagkukulang. At yun, Panginoon, yung pangako mo, Panginoon, Lord, that in all areas of our lives, O God, ay maranasan namin, Panginoon, yung overflowing and abundance, O God, ng glory na nagmumula sa inyo. So Lord, ang amin pong mga mahal sa buhay, especially Lord, yung mga miyembro ng aming pamilya, within our family circle, O God, ang nais namin, Panginoon, ay lahat kami, O God, ay makakaranas ng kaligtasan mula sa inyo, O God. Na wala po kaming iiwanan, O God, sa sanlibutang ito, Panginoon, kundi sa pagdating ng panahon, O God, kaming lahat ay tatawagin mo, Panginoon, na uuwi sa inyo. Kami lahat, Panginoon, ay makakaranas ng isang buhay na walang hanggan sa piling niyo, Lord. So Lord, we believe, O God, na yung mga panalangin namin, Panginoon, they don't go in vain. Dahil ang hinahanap mo, Panginoon, kung meron lamang isa na maniniwala at nananampalataya, O God. And if there's only one, O God, na who will pray and intercede on behalf of these people, Panginoon, especially sa aming pamilya, Lord, then you will respect the prayer of that person. At yun po, Panginoon, kaya kami naririto. Yun po yung purpose na ibinigay niyo po sa amin. So Lord, thank you. Thank you for making us a part of this intercession, oh God, intercessory prayers and intercessory group, that we can reach out, oh God, to our loved ones, to those who are connected to us, oh God. Even in prayer, Panginoon, Lord, there is power. There is power, Lord. And alam namin kumikilos ka, Panginoon, sa buhay nila, even as we pray right now. We continue to reveal, oh God, yourself to them, Lord, by the power of your Holy Spirit. For we are praying this in the name of our most merciful God and our Savior, Lord Jesus. Amen. 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 Thank you, Ate Finet. Ngayon po mga kapatid, let's go naman sa prayer for churches, God's servants and their ministries. Sa atin din pong lahat bilang anak ng Diyos.
kung ano man po ang calling sa atin, kung ano man ang leading ng Holy Spirit. Let's pray for it po. Sabi sa Matthew 9:37-38, pray that more workers step up to faithfully serve. And Ephesians 4:11-12, pray that our leaders equip the saints for the work of ministry. Revelations 2:4-5, pray that the church does not lose its first love. Matthew 16:18, pray that we will trust Jesus to build His church. Lahat po ng mga churches na kinaaaniban natin, I believe na bigayan sa atin, si Lord ang nagtayo niyan para maging kasangkapan sa para sa kanyang kaharian, paglago ng mga pagkakalat ng kanyang kabutihan sa mundo. Let us pray sa lahat po ng sa lahat ng bishop, sa lahat ng pastors, sa lahat ng lay leaders, mga deaconesses, mga anak niya na ginagamit kung saan man punta ko ng mundo, saan man ko ng Pilipinas. Isama po natin sila sa panalangin, ang strength na kailangan nila sa araw-araw, ang wisdom, ang knowledge, at lahat po ng pangangailangan nila. So, can I ask po si Brother Virgil, able po ba kayo listening? Pwede po ba kayo mag-pray dito? Kuya Virgil? Sige po. Ay, salamat. Sige po. Nauna po. Pray po. Our most gracious Heavenly Father, we come to your throne with humble hearts, praying for our workers, especially in our churches, different churches, O Lord, where your love and joy abides. We pray for each pastors who are serving you to provide provision for them in their needs. The workers, the deaconesses, and the lay leaders, O Lord God, we pray for them. Give them good health that they may continue to serve you well. Give them heart that will be understanding to all the members of the church, O Lord God. We pray that bless our churches, O Lord, that we may always be mindful of your presence in our church, O Lord, that you are always with us, that you are always watching us and protecting us, O Lord. Likewise with our leaders who are being assigned to other places, O Lord God. Bless them and provide everything that they need, O Lord. Especially our pastors, our bishops, everyone, O Lord, who are serving you, O Lord. Bless them always and give them the love and care that they ought to receive, O Lord, because of their services to you, O Lord God. Lord Jesus, we pray for for all the churches in our country, all the Christian churches and all the believers who are with us, O Lord, that they may continue to praise you and no animosity, no hurt feelings to whatever in our churches, O Lord. Understanding must always prevail, especially love. Lord God, bless our pastors, our workers with your fruit of the Spirit, O Lord. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. Lord Jesus, we pray this in the name of our Savior and Master, Jesus Christ. Amen. 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 Thank you po, Kuya Virgil. Welcome po. Last po sa prayer for strength. Sabay-sabay po nating sambitin ng panalangin nito. And can I ask Marcis May to close this portion after natin mag-pray? Able ka ba, Sis May? Marcis? Okay po. Sige po. Let us pray, mga kapatid.
loving God in every in moments of moments of frailty and frailty fatigue. and I fatigue. seek the rejuvenating Seek power the of your rejuvenating strength. power of your Lift strength. me with your Lift mighty me with hand, your mighty hand. granting me the Granting me fortitude the to overcome fortitude to life's overcome obstacles. life's May your obstacles. strength be May my your shield, strength be my shield, empowering me to empowering me to face face each each day day with with courage courage and and resilience. resilience. Let me draw Draw upon upon your your endless endless might, might, finding in you finding in the you the vigour vigor to to persevere persevere through through every every trial. trial. In Jesus' In mighty Jesus' name, mighty name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Dear God, Lord, sa oras na ito, Panginoon, ano pong nilapit, Panginoon, kalakasan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa panahon na kami po ay humaharap ng mga pagsubok, Panginoon, mga challenges sa buhay, Panginoon. Minsan nangihina kami, physically, spiritually, Panginoon, emotionally, Panginoon. We seek your strength, Panginoon. Patuloy niyo po kami palakasin, Panginoon, at patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan, courage, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, lalong-lalo, Panginoon, sa mga panahon, Panginoon, na kami po ay nanghina. And patuloy niyo po kami tulungan, Panginoon, na yung pagtitiwala namin sa inyo, yung presensya niyo po, Panginoon, ay magbibigay sa amin ng guidance, Panginoon, na knowing that yung banal na espiritu niyo po ay laging nasa amin, nagbibigay sa amin ng joy, bibigay sa amin ng saya, Panginoon, courage, and yung 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 minsan, Lord, yung discouragement, Lord, nagbibigay din sa amin ng kahinaan, Lord. Kaya, Lord, we ask you, Panginoon, na patuloy nyo kaming palakasin, Panginoon, at yung kapayapaan niyo po, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, upang sa ganun, Panginoon, yung, yung joyful, yung energy, Panginoon, ay ma-renew kami, Panginoon, ma-refresh, Panginoon. Dahil, Lord, without your Holy Spirit, Panginoon, we are nothing, Lord. Kaya, Lord, salamat sa ganitong mga gawain, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, na nagbibigay sa amin ng guidance, Panginoon, at nagpapaalam lalo, Panginoon, sa amin na pananampalataya sa inyo, Panginoon, at nagbibigay ito ng yung way, Panginoon, na maging close pa sa inyo, Panginoon, at lalong lalawak ang aming kaalaman sa iyong mga salita, Panginoon. Nalipat ka ng Dahil lipstick ko dito sa ano. Dahil yung mga Nalipat salita ka niyo po, sa Panginoon, na. ay siya din ba nagbibigay sa amin ng kalakasan, Lord. Kaya, Lord, salamat sa walang sawang pagbibigay sa amin ng kalakasan at pagmamahal. At yung pagmamahal ng bawat isa, sa bawat isa, Panginoon, ay ito din po ay kalakasan sa amin, Lord. Yung mga panalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay ito din po ay kalakasan sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga kapatid ko na narito, Panginoon. Patuloy niyo po silang palakasin kung ano man po mga kinakaharap nila ngayon, Panginoon. May mga sakit, may mga pinagdadaanan sa family man, or sa trabaho man, sa ministry man, Panginoon. Lord, we need you. We need your guidance. We need your Holy Spirit to give us strength, Panginoon. We thank you, Lord, for everything we do, God. We want to glorify your name, Jesus. Amen and amen. Pastor Rory, pwede pong pakisil yung prayer na to, and then si Pastor Robert na po ang Thanksgiving and benediction. Sige po. Salamat po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa katugunan ng aming mga panalangin. Alam namin, Panginoon, na inyong pinapakinggan. Narito ang aming mga puso, ang aming isipan.
Tunay nga, O Diyos, sa iyo lamang ito lahat, pati ang aming buhay. Kaya lahat ng aming dinalangin ito, Panginoon, ay aming sinasalyuhan sa iyong banal na pangalan at inyong banal na dugo at sa pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Sige po, patuloy po tayong Amen. manalangin. Heavenly Father, once again, we acknowledge your goodness, your faithfulness, and also, Lord, thank you so much for your overflowing love to each and every one of us. Thank you so much, O Lord God, for reminding us again, Lord, for our situation as followers of Jesus Christ, Lord, that we have the experience of genuine born again. And being born again people, we need to follow Jesus consistently. We need to have a genuine hunger also for your word, and we need to preach Jesus passionately from our hearts, O Lord God, so that many people will experience also your awesome power, your awesome presence, and your salvation. Enable us, Father God, to do the things that you want us to do as your people, and help us, Lord, to glorify your name always. Lord, as we conclude our daybreak this afternoon, we ask the powerful presence of the Holy Spirit to be with us, embrace us, guide us, lead us, direct us, Lord, and enable us to see, Lord, the things for your glory alone. Enable us to enlarge your kingdom, O Lord God, through the ministries that you have given to us. Yes. Thank you so much, Lord, for your people who are here today at Daybreak Global. I release blessing upon blessing, Amen. I victory receive. upon victory, and favor Yes, upon Lord, I receive. favor to all of them. Always Yes, give them, Lord, the assurance that you will be with them always. Thank you so much, O Lord God, because you are our awesome God. You are our heavenly Father. So we bring to you all the praises and glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Brothers and sisters in the household of the Lord, receive now the overflowing love of our God. Continue to experience the awesome presence of the Holy Spirit. And I declare right now the mighty blessing of our God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Thank you Amen. po. God bless everyone. Amen.